Hi, my name is Jessica. Jessica. Yeah, hi, hello. Hello. Hi, it's nice to meet you. Nice to meet Yeah, how should I call you? Fei Fei. Fei Fei. Yeah. Okay, thank you. I'll call you Fei Fei. Fei Fei, thank you very much for this interview. 谢谢. Filipinos know you as Linda Walker. To your other viewers and followers, you're Lindsay Wang. Yeah, Ling. Lin Si Wang. Tapos, yung kapatid ko, Su Ji E. Siya si Nancy. Oh, si Nancy. Su Ji E. Yeah, she's the villain. Oo. Yeah. Pero sa totoong buhay, magkaibigan talaga kaming dalawa. Oh, that's so nice to hear. Oo. Yeah, that's usually the case among movie stars. No? Oo. On screen, you fight, and then off screen, you're chummy or you're good friends. Oo. Sa off-screen, peace. They know you as Linda Walker or Lindsay Wang, but who is Zhang Yingfei in real life? How would you like to introduce yourself to our Filipino viewers and followers? Isa akong Chinese actor. Actress na si Zhang Yingfei. At isa rin palang musical actress po ako. Hindi pa masyadong hinugang marketing for musical. Pero actually, sa China, marami-rami na rin po ako nilabasan na short dramas na nag-trend naman. Tapos, masaya akong makilala kayong lahat. But off camera, who is Zhang Yingfei? Who are you in real life when the cameras are not rolling? Ito ang totoong ako. Kung anong nakikita nyo ngayon tulad ni Linda Walker, si Linda, isa siyang bahagi na ng buhay ko. Kahit may iba't ibang karakter akong ginagampanan, parte na yun ng pagkatao ko. Kaya nabigyang buhay ko yung iba't ibang roles. Can you tell us about your family in Hebei province? Your character in Linda Walker is that of someone from the province. Is there a bit of you, that provincial girl, in real life too? Bale, yung bayan kung saan ako lumaki, simula bata, ay sa probinsya ng Hebei sa China. Yung pinasukan kong elementary school, simula bata hanggang teenage years ko, lahat yun ay nasa probinsya ng Hebei, dun sa Qinhuangdao City po. Nung pa-junior high ako, nakapasa ako sa test. Tapos, nakapunta ako sa Beijing. Kasi dito sa kwentong to, itong Shanghai County o Brookshire ay pinagdadaanan ng ilang kabataang babae sa China. At dahil sa pagsusumika po nila, talagang makakapasok sila sa Qingbei o Luminara University nila. Peking at Tsinghua University yung parang Luminara University sa China. Dahil sa settlement concern, kaya hindi mapangalanan to mga school na to. Kaya relate ako kay Linda kasi galing sa Hebei, nakapag-aral ako sa Beijing. Ang kaibahan lang namin ni Linda, pa-college na siya nakatungtong ng Beijing. Even if I don't understand what she's saying, she looks to me like a very sweet girl who's very sincere. Oh, dahil ramdam ko, sobra ko talagang pinangahawakan at nire-respeto yung motto ng university. Seeking truth, creativity, and beauty. Importanteng alamin ang totoo. Kasi yung past leaders namin, isinulong rin nila yun to seek truth basing from facts. At saka keep our feet planted on the ground. Kaya mahalaga yung sinseridad kasi po yan ang naglalapit sa puso ng bawat tao. I know she went to drama school or acting school, but I still would like to know if this is what she's wanted ever since she was a small kid. Is she living her dream? Actually, 3 yung pangarap ko nung bata ako. Una, sobrang liit ko pa. Si mama lagi ko nakikita nagluluto sa kusina, kaya gusto ko maging chef nun. Chef. As in chef. Yung sumunod naman po, dahil gusto ko magpaganda, gusto ko po makeup artist. Pero siguro, nung pinangarap ko na talaga maging artista, ay siguro yung time na hindi pa kami medyo okay at nakakaahonan sa buhay. Sa loob ng bahay namin may TV set kami. Yung lumang TV
Hindi pa talaga siya yung tipong LCD na TV. Nung time na yon, sa napakaliit na screen na TV set na yan, may TV show ang title Lotus Lantern. Naisip ko, wow! Anong career yan? Sobrang interesting. Tapos ayun, dun ko naisip na gusto ko maging artista. Pero hindi ko masyadong inisip nun. May I know who your role model is? Who do you look up to as an actress? Who's your idol? Celebrity idol? Actually, meron po talaga akong paborito nun. Isa po kasi talaga siyang teacher. Naging actress din po siya noon. Unfortunately, namatay na po siya. Swerte ako kasi napapanood ko yung videos niya sa social media. Pero, naging teacher ko na rin po siya. Kaso, sa hindi magandang pangyayari, mga 1 week ago, ay namatay na siya. Siya po si Professor Liu Hongmei, former department chair sa Central Academy of Drama. Dedicated siya sa education, pero isa rin po siyang magaling na actress. Dahil sa inilaan niyang buong buhay niya, talaga sa education, ang ganda niya eh. I'm sure magiging patok to bilang actress if ever. Pero ayun na nga, pinili niyang ibuhos ang buong buhay niya sa education dahil alam niya yung sarili niya kakayahan, pati yung capabilities niya dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Kaya maswerte po ako kasi part ako ng henerasyon na yon. Kaya hinahangaan ko po siya, na-empower niya ako. Can you tell her please that I'm sorry her teacher passed away Hindi, recently? okay lang. Okay lang talaga. Dahil mabuti siyang tao. Sa China, naniniwala kaming pupunta siya sa langit. Kaya maganda po ang ibig sabihin nun. Wow, yeah. In the Philippines, we know of Michelle Yeoh and Zhang Ziyi. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Have you watched that movie? Siya ba? Zhang Ziyi. Mga snippets lang. But of course, you'd probably want to be like them because they're very popular and they managed to break through Hollywood. Dream big, ha? Sa movie na po na yan, may senior ako na cast dyan, si Zhang Ziyi. Siya po, masasabi ko na role model ko rin siya. Speaking of being an actress, I would think of it's pure and simple. Hindi yan whether kung sisikat ka o hindi ka sisikat. Kasi sa totoo lang, yung halo mo, galing yan sa character na ginagampanan mo or role mo. Hindi ka naman magugustuhan ng mga tao out of nowhere. Gusto ka nila dahil sa roles na ginagampanan mo, kaya kanila kinagigiliwan. Kaya naniniwala ako na responsibilidad ng artista yung role nila. Dahil din sa roles, kaya nagkakahalo yung mga aktor. Kung magagawa kong umarte ng mas mahusay, ikasisikat ko yon. Wow. That's a great answer. Feifei. Yeah, so you're more for the craft of acting. Oo, dahil nga naniniwala ako na mas maganda po kung yung resulta, yun mismo, yung magpapatunay ng lahat. Gusto ko pong umarte ng mahusay. Yun ang hiling ko. But here in the Philippines, so many people watch your vertical dramas and you're very popular. You're followed. You know, the staff here, they came because they want to see you, my staff. They should be in the office, but they're here because they want to see you. That's how popular you are in the Philippines. Maraming salamat po sa pagmamahal nyo. Baka, kaya rin po mainit ang pagsalubong sa akin dito sa Pilipinas. Kasi dahil kay Linda Walker, mas gagalingan ko pa ang portrayal ko ng mga character. Gusto ko pong marami pang mas matuwa sa mga gagawin ko. Can you tell me how you landed the role of Lin Se Wang or Linda Walker? Did you audition for it? Sa totoo lang po, another story. Napaka-passive po kasi ng buhay aktres. Siguro sa China, malaking population, kaya marami ring gustong umarte. Mahigpit po talaga yung competition bago po i-shoot. Yung The Heiress Who Won with Brains, cast po ako sa isang project.
para yon sa ibang production house. Yun nga lang, for some reason, hindi na daw ako kasama dun sa project. Undergrad pa ako nun, kaya syempre nalungkot ako. Pero daw baka blessing in disguise, kaya feel ko talaga may similarities kami ni Linda Walker. Eager to excel po talaga ako. Truly, yung ugali ko, kapag inaapakan ako yung tipo ng tao na mas lalaban. Hindi ako papayag, bale, ako yung i-down mo ako, mas lalaban talaga ako. Patutunayan ko talaga. Sa totoo lang po, sobrang tagal ko po talagang naghintay ng feedback sa project na yon. Kasi dahil sa buhay aktres, sanay kaming maghintay. Agent ko si Ate Shuyu. Pinakilala niya ako sa isang director. Yung director ng Heiress Who Won with Brains. Si Director Liu Liu. Chinese name niya, Zheng Luiyun. VIP si Direk sa buhay ko. Malaki talaga ang utang na loob ko sa kanya. Dahil naniniwala ako na kung hindi dahil sa dramang to, hindi ko rin makukuha yung iba pang opportunities na sumunod pati na rin dito sa Philippines. Sobrang swerte ko talagang makasama ako dun sa palabas. Ako yung kinuha nilang bida sa project kasi very inspirational. Yung message about education, nakakapagpabago ng kinabukasan. May future pag may alam. Kaya hindi lang to basta-bastang palabas lang. Napapaisip yung mga tao. At para sa akin, importante yon. Napakalaking bagay talaga. At ikinararangal ko ito. May gusto po pala akong idagdag. Gusto ko pong humugot galing dun sa drama. Gusto kong i-share sa lahat ng tao, sa lahat ng kabataang Pilipino, na ang pagsubok hindi mo dapat katakutan sa buhay. Basta nagsusumikap ka at magtiyaga at unti-unting pinagbubuti yung sarili. Basta mag-aral mabuti. Maganda ang kinabukasan naghihintay para sa'yo. You make geeks and nerds cool. I think that's the central message of the series, because some students, they just get along, they just want to have fun, but Linda Walker, she's a geek and she's a nerd and she's cool. No, sa tingin ko nga po sobrang cool na bagay ang pag-aaral ng mabuti. Sa moderns lang siguro itong si Linda Walker, pwedeng tawaging na parang intellectual hot nerd. Pero deep down, napaka-sexy niya. Dahil determinado siya sa sarili niyang goal. I think lahat tayo, kasama na ako doon, kasi sa buhay may moments of confusion talaga tayo. May mga panahong downhearted, at sa totoo lang, sa hirap ng buhay, kung kaya mo mas mag-aral at mas pagbutihin ang sarili, pag dumaan yung unos, kaya mo na siyang salubungin ng buong tapang. Were you a serious student too? Siguro kasama po ako sa mababait na students. Pero di ko matatalo si Linda Walker. Pagdating naman sa paraan ng pag-aaral niya, hindi rin siguro ako makakascore ng lagpas 700 points sa college entrance test. Art student kasi ako, medyo mahina po ako pagdating sa math. Medyo mabilis po akong antokin dyan Pang-arithmetic level lang po ako. Pag nagmamath po ako, mabilis po talaga ako antokin. Like me. we don't like math. But people think that Chinese people are generally good in math. Siguro yung ibang tao, mas mahusay siguro sila sa math. Pero ako naman siguro mas magaling sa liberal arts like Chinese language, history, politics at iba pa. Yun nga lang, pagdating sa math problems, naninigas ako. Good job. You've been here since June 7. This is your third day in the Philippines. How do you find our weather? Very hot. So hot. Baka dahil nasa magkaibang region tayo ng Earth. Pero kung titignan sa mapa, malapit lang naman. Sobrang layo man ang klima ng China sa Pilipinas, pero magkalapit naman ang dalawang bansa. Kaya kahit papano, nararamdaman kong medyo magkalapit tayo. Siguro madalas kasi ako sa Beijing, kaya mas dry at malamig. Pero dito naman very, very hot at humid. Pero madalas naman ako mag-shoot sa southern parts of China. At doon, yung pinakamataas na temperature doon, hindi rin nagkakalayo dito.
And we share so many things, huh? We like to eat. Here in the Philippines, Chinese food is very popular. Have you tried some Filipino food? Kahapon pumunta ako sa Chinatown. Tapos, nakakain ako ng Fujian specialty food na actually never ko pang nakakain sa China. Filipino cuisine. Oh, you did? Yung authentic Filipino cuisine, baka hindi ka pa natitikman. Alin yun? Ano pagkain yun? Oo nga! Wow, so delicious! Ang sarap-sarap! How true, yeah. Oo. Adobo, huh? That's how you say delicious in Mandarin, yeah? You love the adobo? Oo. Gusto ko talaga. Sabi ko, What was the food in Binondo that you tried that you haven't tried in China or in Fujian province? Ano nga ulit tawag doon? Ano ba ulit? Oo, yung matamis, yung pabilog, yung hopya. Oh, you like hopya. Oo. Yung medyo parang, teka, paano nga ba ulit yun? Ano? Yun. Para siyang spring cake ng Central Plains ng China. Sa China kasi ibang panlasa ng mga taga-north sa south. Kaya syempre magkaibang timpla. May timplang matamis, may timplang maalat. Ako, nagtatry ako ng spring cake. Yung full dish rin na nilalagyan ng iba't ibang ingredients. Yun na try ko kahapon. Sweet version naman. Masarap pala. Mung bean, yeah? The hopya na mung bean, munggo. Oh, it's lumpia. It's lumpia. It's spring rolls. Hindi hopya. It's fresh lumpia. It's spring rolls in English. You liked it? Because a lot of our food are of Chinese origin. Like lumpia. Lumpia. That's what you had in Binondo. It's of Chinese origin, but we've made it Filipino. A lot of things in common, ha? Oh. Nako, sorry po. Ngayon ko lang na-gets. Akala ko lumpia. Galing po dun sa Fujian province. Sorry. But of Chinese origin. We owe that to China. Philippines owes that to China. No worries kasi good friends naman ng Pilipinas at China. Normal lang na may pagkakapareho yung mga gusto natin pagkain. May I know, you were invited to come over to promote the vertical drama, or so I understand you're also here because you're here to promote the value of education by way of your vertical drama, Linda Walker. Sa tingin ko, pareho lang. Kasi yung diwa ng drama tungkol sa paggamit ng kaalaman para mabago yung kapalaran, sa pagkamit ng magandang buhay gamit ang edukasyon. Itong dalawa ay magkaugnay dahil gamit ang format ng short dramas, mas makakahikayat ng mas marami pang viewers at dahil doon, mas makakapag-promote ng tema ng edukasyon, lalo na sa kabataan. Ito ay isang napakagandang bagay na pwedeng mangyari. Kaya honored po ako mapabilang sa short dramang ito yung makapunta sa Pilipinas para mag-promote ng edukasyon dahil lagi ako naniniwala na ang pag-aaral ay hindi masamang bagay. Ay, sandali po. May gusto po akong i-share. Kapag may puso, malaki ang nagiging epekto sa buhay ng tao. Nagbibigay ng positibong pananaw. My last question, Fei, has to do with this is soft power, especially by promoting your vertical drama. You're also helping forge better relations between China and the Philippines. So, is that how you see this, your role too? Ay, syempre! Partida, kakabanggit ko lang yung mga bansa natin magkalapit sa mapa. Physically, magkalapit tayo. Kaya yung mga damdamin natin, dapat mas maging magkakalapit pa po talaga. Madagdag ko lang, for sure ang mga kabataan ng dalawang bansa, very similar ang iniisip at outlook sa buhay. Kaya kapag maganda ang sining na magawa, magsisilbi tong tulay at connection. Dahil kapag malapit ang kaugalian ng dalawa, nakakapag-transmit ng magandang sining ng energy na nararamdaman ng lahat. Dapat ganon. Dahil ramdam ng lahat ang values ng arts, mas umiikli tuloy ang distansya sa dalawang bansa. Thank you very much. Maraming salamat. Salamat, as we say in the Philippines, 谢谢. 谢谢。 Thank you. Now, can we play
3 games with you. Very short games. Sige po. Okay. First game, Fei Fei, is short of a quiz. It's like your character in Linda Walker. Okay, I'll ask you some questions, and we'll see if you're as smart as Linda Walker. Yeah. Understand. Okay. Question number 2: True or false? Is the Great Wall of China visible from space with a naked eye? No. No. Correct. Question number 3. True or false? Fortune cookies, did they originate in China? No. Fortune cookies? No. She's really smart. Yeah, correct. Number 4. Outside of China, which country is home to the world's oldest Chinatown? Here, Philippines. that's true, Philippines. See? Imagine we have the oldest Chinatown. We're really close, huh? What is the capital city of the Philippines? Manila. Yeah. Manila. Yay! And last question, what is the value of pi? Sasagutin ko yung value of pi? Ganun ba? Okay, sige. Eto na. Oh my God! Ano, You tama ba ako? completed it. I was going to be happy with 3.14, but you wrote all the other digits. Thank you. Talaga? Perfect! You're a mathematician. No! Okay, next game. We'll give you 2 bubble heads, and then I will ask the question. And if you feel like that's you, then you raise your Okay. bubble head. If it's Linda Walker, you raise Linda Walker's bubble head, okay? First question, So cute. who studies late at night, reads scripts until dawn? Oh, both, okay. Who's close to the family? Yes, she doesn't like her family. Huh? The Lewis family, she doesn't like them. And the last question in this round, dreams big despite coming from a small town. Both. Yay! Thank you. And now, it's time for our cultural exchange segment. Fei Fei, you'll teach me some Mandarin words and phrases, and I will also try and teach you some Filipino words and expressions. Let's see who gets a passing grade. It says, Omsim. In English, it means exactly. How do you say it in Mandarin? 就这样， Shoujiya. 就这样。 Chogya. Tama. It means you're right. Oo. It can be translated as you're right. Jogya. Oo. Did I say it right? Oo, Jojiang. kasi may exclamation point. 就这样。 Jojiang. Tama. Okay, ang Tagalog niya is omsim o mismo. Omsing. Thank you. Okay. This one, it says, mabuhay, mahal ko kayo. In English, it means, hello, I love you all. 对，你们好，喜欢你们。 Naku, ang hirap. Oo, parang mahirap talaga. Can you repeat, please? How do you say it in Chinese? Ay, ano nga ulit yun? Teka lang, Hello, I nakalimutan love you. ko. Oh, I 就 love 是 you. 你好，我爱你们。 Ni hao, ai ni ma'am. 你好， Ni hao, 我 wa, 爱 ai, Ni. ni, 们。 man. Yan! Diyos ko po. Amazing! Ni hao, why, Ni, my. Yeah! Okay. Mas madali sabihin sa Tagalog. Okay, now your turn. Can you say, mabuhay, mahal ko kayo. Mabuhay, mahal kayo. Mahal ko kayo. Mahalo kayo. Mahal
ko, Ko- kayo. mahal ko Kayo. ko Kayo. kayo. Just say mabuhay, I love you. Mabuhay. I love you. I love you. Oh, yay! Okay. Last is, this is the tagline of my show. We say, IKMJS na yan! How do I say, watch my show in Chinese, in Mandarin? 看 Jessica 的电视节目。 Oh my God. Yeah. Kan Jessica Soho watch. Okay. Ako ang flanker dito. Okay, your turn to say IKMJS na yan. EKMGS na yan! Yay! Because you're really smart, you deserve to play Lin Se Huang or Linda Walker. So you get 5 stars! Yay! Oh, thank you. Thank you very much. It was such a pleasure and so much fun to interview you. Thank you. Thank you. Thank you and welcome again to the Philippines. Thank you.